Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan pa, no? Hindi ho ba kayo nagtataka kung bakit dami hong ingay po ngayon? Ano po? Ingay sa politika, ingay sa mga bagay kung saan po ay iisang direksyon lang po, ano? Yung target, yung pamilyang Duterte, ano? Para bang orchestrated po itong mga ingay po ngayon, mga kabida, sa paligid, ano pa, no? Para bang gusto ho nilang ilihis ito hong attention po ng mga Pilipino, no? Sa mga bagay-bagay na mas importante at napaka-controversial, ano po, mga kabida, no? Eto, meron po akong ibahagi po sa inyo, ano? Ito pong post po, mga kabida, ni Miss Malutikia, ano po? Isa po itong political analyst, ano? At maganda yung kanyang post, ano? Ang title po dito, mga kabida, is The Art of Diversion, ano po. Okay? Bakit po naisipan ko pong i-vlog po ito? Kasi ho, ang punto po kasi dito, mga kabida, is ito hong mga ingay po ngayon, parang diversionary tactic po ito, ano? Para po ilihis po yung attention po ng taong bayan dito ho sa mga mahalagang issues ng lipunan, ano po, na kinakaharap po mga kabida nito hong administrasyong ito, ano? Like for example, ito hong mga issues po na nakabinbin po ngayon dyan ho sa Korte Suprema. Alright? Itong PhilHealth issue. Ito hong 2025 national budget na napaka-controversial, ano? Okay? Kini-question po ito yung kanyang constitutionality, ang mga kabida, ano po? No? Now, ito hong mga ingay na sinasabi ko po, like for example, ito hong impeachment. Maraming pressure na gusto kong madaliin at maumpisahan na kaagad ito hong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Tsaka pangalawa, ito hong issue po ng warrant of arrest, ano po, na sinasabi hong inilabas daw ng International Criminal Court. So far, wala pong ebidensya, wala hong mga dokumento, at hindi po nagsasalita ito hong ICC. At maging yung mga ahensya po ng gobyerno dito ho sa Pilipinas na siya pong pinakauna sanang ma-inform regarding ho dito sa sinasabi hong warrant of arrest laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Then, eto na naman po, itong sinasabi po nilang warrant of arrest daw ni dating Pangulong Duterte patungkol ho doon, mga kabida, sa citing o inciting to sedition na isinampa naman ng hepe po ng Criminal Investigation and Detection Group na si Major General Nicholas Torre III, ano po, noong nakaraang buwan sa Department of Justice, ano? Okay? Itong tatlong mga malalaking ingay sa ating paligid, sinasabi pong parang diversionary tactic daw ito, ano? Doon ho sa mga mahahalagang issue po, mga kabida, kung saan po ay involved ito hong Marcos administration. Okay? Gaya ng sinabi ko po, meron po akong ipahagi po sa inyo, ano? Ito pong post po, mga kabida, ni Miss Malutikia, ano po, isa hong political analyst. At yung kanya pong post, 22 hours ago po ito, ano? Alright? Then, ang titulo po nito, mga kabida, is The Art of Diversion. Ito po, babasahin ko po sa inyo. In political communication, diversion refers to a strategy used by politicians, governments, or media to shift public attention away from certain issues or controversies. Ano po? Ang ibig sabihin po dito, ito hong diversion po, isa po itong strategy po, mga kabida, estratehiya para ho ma-divert yung attention po ng publiko from one issue to another issue, ano po, na? Okay? Now, ito pa po. This can be done by introducing a different topic, creating a distraction. Okay? Meaning, yung diversion po ay pwede hong distraction or emphasizing less critical matters to control the public narrative. Ano po? Para po yung narrative po ng publiko
mabago po ito mga kabida, ano po, no? Doon ho sa unang issue, ano? Dahil ho dito sa pangalawang issue na inintroduce po bilang diversion, ano po. Okay? Ito po yung mga facts kung bakit meron pong diversion po mga kabida, ano? Alright, ito po. PDP rally in Hong Kong has been in the works for some time, ano? Alam naman po siguro ng gobyerno na meron pong rally sa Hong Kong, ano? Before nangyari po ito last Sunday, ano po mga kabida. Prior, no? Ahead of time, alam na siguro ng gobyerno na pupunta itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon, kasama po itong si Vice President Sara Duterte, ano po mga kabida, no? Okay, ito. Pangalawa po, all the 6 candidates and the 3 guest candidates of PDP Laban are in Hong Kong, ano? So, yun po, yung mga kandidato ng PDP Laban at saka yung 3 guest. Pangatlo po, PRRD is the chairman of PDP. Number 4, we heard narrative from PCO is clearly a diversion from the issue and the one taken in to the bridge in Isabela, the oral argument of Supreme Court on PhilHealth, the order of SC on the GAA 2025, the low approval rating of the leader in the latest survey, at ang nangyari po sa BARM. Ito yung mga mahalagang issue po mga kabida, ano po, na kailangan pong pagtuunan po ng pansin po ng taong bayan, ano po. Ito yung facts, ano. Ibig sabihin, ito yung mga current issues. Okay? Na siguro, kung meron mang ayaw pong mapakinggan po ito ng taong bayan, pagtuunan po ng focus ng taong bayan, ano po, no? Ito na yon mga kabida, ano po, no? Number 5, we heard was played all over MSM to connect flight going to Hong Kong. Check out the various MSM and journalism and those politicians operating there. Okay, ito, troll armies. Okay, they were on the overdrive. Number 6, no official statement from concerned agencies such as the DFA, who will be informed ICC moves. Like for example, ito hong warrant of arrest po mga kabida, no? Laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So far, walang hong dokumento, hindi ho nagsalita yung ICC. At saka wala namang pong pronouncement mula sa DFA na meron pong warrant of arrest. At maging ito hong Office of the Solicitor General, no? Naglabas na po ng statement po itong si Solicitor General Minato Guevara na so far walang notice mula sa ICC na meron pong ganung warrant of arrest na po laban po sa dating Pangulo. So yun po yung mga issues. Kaya nga siguro ang speculation po, duda po ng karamihan po mga kabida, lalong-lalo na po yung mga supporters at mga kalyado po ng dating Pangulo, ng mga Duterte, ito hong mga ingay po ngayon like impeachment, hindi ho umubra kasi ho matigas yung Senate President, ano? Wala hong nagawa yung mga proponents po ng impeachment, ano po. So, doon po sila sa Plan B. Ano po yung Plan B? Ito hong warrant of arrest na mula daw sa ICC, ano? Naging fake news po mga kabida, no? Ito na naman po. Warrant of arrest na naman, pero this time, yung sedation case po. Inciting to sedation case against po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun po. Pero parang hindi ata uubra po ito, no? Kasi unang-una, ang sedation case po ay bailable, ano? Kahit po wala si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, kahit na nasa Hong Kong po siya, pwede yung kanyang abogadong pwedeng mag-post ng bail, ano po. So, meaning, hindi pa rin siya mahuhuli kung sakaling isi-serve yung warrant kasi unang-una pwede hong mag-post ng bail yung abogado po mga kabida ni Digong, ano? Tsaka, while pabalik po si Digong dito, nakapost na po ng bail. Kung sakali pong totoo po itong sinasabi po nila na may warrant of arrest daw itong si Digong doon ho sa kaso po niya na inciting to sedition po mga kabida. So bilang panghuli po mga kabida, dito ho sa post po ni Miss Malutikia, ano po, na? Ito po. Since hindi umubra, sedition move na naman against PRRD.
Pero duda po ako, hindi ho ito uubra po mga kabida. Ano po, na? Ano ba talaga kwento ninyo? Pakiayos kasi kung kayo ang purveyor of fake news. Ano pa ang news? Ano pa ang official statements from government agencies? Ano? Stay focused. Do not be distracted. Check sources, especially coming from PCO, OES, and OP. Know the functions of government, that way you know who are making a fool of themselves. So yun po yung maganda hong article po mga kabida, ano po, no, ni Miss Malutikia. Ang titulo po ay The Diversion or The Art of Diversion. Para po sa akin po mga kabida, tingin ko nga dito is parang diversionary tactic po ito itong mga ingay po, ano. Para lang po ma-out of focus yung taong bayan dito ho sa napaka-hot na issues po ngayon, ano. Lalong-lalo na po mga kabida dyan ho sa Korte Suprema. Alam naman po natin, sa Korte Suprema, mainit po dito ho yung PhilHealth issues. Ano po, no? Ito hong 2025 General Appropriations Act. Dito pa lang sa dalawang issues na ito mga kabida, medyo mahihirapan na po, ano? Ito hong gobyerno, ito pong Marcos administration, nasagutin po ito mga kabida. In fact, ito hong si Solicitor General Minato Guevara, nag-move na po, no? Last February 27, kung hindi po ako nagkamali sa date, ano? Nag-move na po na ipa-dismiss ito hong 2025 General Appropriations Act petition, no? Ito hong petition for certiorari and prohibition na isinampa po mga kabida ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab, ano po. Yung ground po mga kabida is wala hong basis, no, ito hong kanilang petisyon, okay, laban po sa 2025 national budget. Kung walang basis po, bakit ho sinet po ng Korte Suprema yung oral argument, ano po, kung walang basis, ano? Kasi kung walang basis talaga yun, pag unang tingin pa lang ng Korte Suprema, ng mga maestrado, outright dismiss na yan, ano? Diba? Nag-set po ng oral argument ngayong April 1, ano? At hindi lang po isang araw yan, ano? Marathon, mga kabida. 3 days po yan, ano? Okay? At pinatawag ito hong si Congresswoman Stella Kimbo, ano? Yung acting chairperson po ng appropriations dyan ho sa House of Representatives. Okay? Para sagutin po itong mga allegation po, ano? Mula sa mga petitioners. So, yun na po, no, mga kabida. Tingin ko lang po, para sa akin lang po is diversionary tactic. Una, yung impeachment. Gusto kong madaliin para mag-focus yung tao sa impeachment at hindi doon ho sa mga kaso po na nakabinbin sa court. Hindi naman po umobra. Kasi ho, matigas itong si SP Escudero. Ayaw po niyang pakinggan po itong mga nagpe-pressure po sa kanya, no? Ito na naman po, yung warrant of arrest against Digong, ano? It turned out to be fake news, ano, mga kabida. At hindi ho sila kontento doon ho sa warrant of arrest ng ICC daw. Ito, warrant of arrest daw na inilabas po laban po kay Digong patungkol ho doon mga kabida sa inciting to sedition. Ano? Yan po yung sabi po, ano, ni Attorney Harry Roque, mga kabida. Yan po, para po sa inyo, ano po yung inyong take po dito mga kabida? You can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.